habang palihim kaming kumikilos, ay muling nagsalita ang matandang lalaki. Kung kaya't Ompong, wala ka ng ibang magagawa pa. Mamili ka. Ibibigay mo sa akin ang bulik upang hindi ka na mahirapan. O kung hindi naman, papatayin ko kayo. Kasama rin niyang bulik sa marahas na paraan. Maya-maya pa'y nagsalita na si Ompong. Kahit nangihina pa itong bulik, ilalaban ko na. Sambit pa ni Ompong. Sigurado ka na ba dyan, Ompong? Kaya na bang lumaban ni bulik? Tanong naman ni Damian. Hindi pa makakalaban ng bulik. Mahina pa ang bulik. Sambit naman ni Mang Gordo. Kaya nga, Ompong, makakalaban na ba ang bulik? At isa pa wala tayo sa ating lugar. Paano lalaban ang bulik? Tanong pa ni Mang Tonyo. Siya nga ang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming, na sa ngayon ay nakawala na rin mula sa malapit na kapangyarihan ni Crisanto. Maya-maya ay nagsalita naman si Ompong. Hindi po natin maaaring hayaan na kitlin ng matandang yan ang buhay ng ating mga kaibigan. Kailangan natin silang iligtas. At ito lamang ang tanging paraan. Sambit pa ni Ompong. Kung ganun, Ompong, paano kung si bulik naman ang mapahamak? Tanong pa ni Mang Andres. Magtiwala lamang po tayo, Mang Andres. Magtiwala po tayo sa kakayahan ni bulik. Tanging tugon na lamang ni Ompong. At dahil dun ay natahimik na si Mang Tonyo at Mang Eming at tila pinakikiramdaman ang kapasya ni Ompong. Nang biglang magsalita naman si Mang Tonyo. Naniniwala ako kay Ompong! Magtiwala tayo sa kapasya ni Ompong. Magtiwala tayo sa bulik. Maniwala tayo na mananaig ang kabutihan. Sigaw pa ni Mang Tonyo. Siya Mang Tonyo. Magtiwala tayo na mananaig ang kabutihan. Dagdag pa ni Mang Eming. Pong! Huwag mo munang basta-bastang ibibitaw ang bulik. Tuso ang ating makakalaban. Antayin mo munang mabitaw ang sinibalang bago mo ibitaw si bulik. Bulong pa ni Mang Tonyo. Tama si Mang Tonyo. Baka inaabangan lamang ng matandang ito na ibitaw ang bulik. At saka kami biglang susuguri ng palihim. Ngumisi ulit ang matandang lalaki at muling nagsalita. Huwag kang mag-alala, Ompong. Inaantay ko talaga ang pagkakataong ito. Ang magtapat ang ating mga panabong. Dahil ito lamang ang pagkakataon na tuluyang mawasak ang kapangyarihan ng iyong bulik. Simulan na natin ang laban. Sambit pa ng matandang lalaki. Ngunit nung ito ay tumindig, napakatikas nito. Para itong isang mandaragit na gutom na gutom. Napakatapang. Tila walang sinasanto. Pagkabitaw naman kay bulik, ay tila nalaglag naman ang aking puso. Pagkabitaw naman kay bulik, ay tila nalaglag naman ang aking puso. Sapagkat nakalaylay pa ang magkabilang pakpak nito. Kitang-kita ang pagod ng panabong.
Wala ang tigas na ipinamalas ni Bulik kanina. Bagkus ang nakita ay isang nangihina at lulugo-lugo na panabong. Pagkakita nun ay biglang humalakak ng napakalakas ang matandang lalaki. Tuwang-tuwa ito nang makitang hindi pa handang lumaban ang Bulik. Nang maya-maya ay saka pa lamang nakatayo ng husto ang Bulik. Saka pa lamang ito nakatindig. Bagamat buo ang aking tiwala sa Bulik, ngunit sa itsura pa lamang nito at sa lagay niya ay parang ako ang nakakaramdam ng sakit. Parang ako ang nahihirapan para kay Bulik. Napakapit na lamang si Mang Tonyo sa balikat ni Ompong. Dahil doon, napatingin ako sa iba pa naming mga kasamahan. Kitang-kita ko ang kanilang reaksyon. Bagamat walang nagsasalita, ay napatungo na lamang si Mang Tonyo nang makita ang kalagayan na yun ni Bulik. Dihadong-dihado ang lagay ng Bulik. Dagdag pa na alam na ng kalaban ang kahinaan ng Bulik. Ang matandang lalaki naman ay halos bumubula na ang bibig laki at hindi ito makapaniwala. Biglang napatigil ang paghalakak nito. Habang nakatuon na ang aming atensyon sa salpukan ng dalawang panabong, ay biglang nagsalita naman si Damian. Ompong! Bakit ang dami mong sugat? Anong nangyayari sa'yo, Ompong? At dahil doon ay napatingin kami at nabahala nang makita ito. Naku, Ompong! Ang dami mong sugat. Mukhang ikaw ang sumasalo ng mga sugat ni Bulik. Buhay si Bulik! Buhay si Bulik! Sigaw muli ni Mang Tonyo. At sinabayan pa ito ng pagsigaw nila mga Andres. At sa kabila ng hirap na aming pinagdaanan sa laban niyon, ay tila nawala ang pagod nila Mang Tonyo. Tuwang-tuwa nang makitang buhay si Bulik. Kasunod nun ay nagsalita si Damian. Buhaya si Bulik! Buhaya! Sigaw naman ni Damian. Anong buhaya? Anong sinasabi mo, Damian? Biglang tanong ni Mang Tonyo na may halong pagtataka. Iyon po yung narinig kong sinabi niyo, Mang Tonyo. Ginaya ko lamang po. Tugon ni Damian. Buhay si Bulik. Ang sabi ni Mang Tonyo, hindi buhaya si Bulik. Bungol! Sagot naman ni Pandoy. At sa tagpong iyon, ay tuluyan na ngang nakatayo si Bulik. Habang ang sinibalang naman ay nananatiling nakadapa sa lupa at hindi na nakabangon pa. At tuloy-tuloy na ngang umaagos ang dugo nito. At dahil din dun, dahil sa bugso ng aking damdamin, nananalo nga si Bulik gamit ang taring taglay ko, ay napabulalas ako. Napabigkas ako ng pasasalamat sa Diyos Ama. Isang napakatinding laban ang napanalunan ni Bulik. At hindi lamang yun, nanalo si Bulik sa hindi na ito lugar, kung kaya't abot-abot ang pasasalamat na sinambit ko nung oras na yun. At nagpasalamat din ako sa bumulong sa akin bago ang laban ni Bulik upang ipagamit ang aking taglay na tare. Doon ay nahagip ng aking paningin ang matandang lalaki
At base sa kilos nito, ay gulat na gulat ito sa mga kaganapan. Kitang-kita ko sa mga kilos nito ang matinding galit. Hindi niya matanggap na natalo ang kanyang sinibalang. Nakakuyom ang dalawang kamao nito at naglalabasan ng mga ugat, dala ng matinding puot na nararamdaman na anumang oras ay sasabog na ito, dala ng labis-labis na galit. Subalit sa kabila ng kanyang matinding galit, ay hindi ito nagbitaw ng kahit na anong salita o kahit sigaw man lamang. Tila nagtitimpi ito sa mga sandaling ito. Nang biglang sumigaw si Mang Tonyo, "Sinasabi ko na sa inyo, magtiwala tayo kay Ompong! Magtiwala tayo kay Bulik!" Sigaw muli ni Mang Tonyo. Siya nga ang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming. At sa sobrang tuwa, ay halos pumasan na si Mang Tonyo sa likuran ni Mang Eming na kanina lamang ay sumasakit ang tagiliran. Ako naman, sa kabila ng aking nararamdaman, ay agad kong naisip na hindi pa tapos ang laban. Dahil doon ay pinilit ko pa rin makatayo. Nang nakaramdam ako ng matinding sakit mula sa aking binti, na parang may mainit na bagay na nanunuot sa aking kalamnan, sa aking bandang kanang bahagi. Ngunit pinilit ko yung baliwalain. Nagpumilit pa rin ako sa pagtayo. Tiniis ko ang sakit, sapagkat nung mga sandaling yun ay nasa hindi magandang sitwasyon si Ompong. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdurugo ng kanyang sugat at tila namumutla na. At hindi maampat-ampat ang pagdurugo. Natataranta na si Mang Andres. Marahil ay malaking dahilan na si Bulik at si Ompong ang sumasalo at nagsisilbing pananggalang namin mula sa itim na kapangyarihan ni Crisanto. At dahil doon ay nagiging matindi ang epekto sa katawan ni Ompong, naisip ko na ng sandaling yun ay saluhin ko na lamang ang sakit na aking nararamdaman upang hindi na ito mapunta pa kay Ompong, kung kaya't bumitaw na ako sa pagkakahawa kay Ompong. Nang bigla na lamang Temyong, hindi pa napapanahon. Hindi pa tapos ang iyong tungkulin. Abutin mo ang aking kamay upang matapos mo ang iyong nasimulan. Sambit ng tinik. At dahil doon ay inabot ko ang kamay. Pagkahawak ko, ay biglang bumalik ang aking kamalayan. At nakapaligid na sa amin si Mang Tonyo. At sabay-sabay na napatingin sa amin si Mang Tonyo, Mang Eming at Mang Andres. Ganun na lamang ang gulat ni Mang Tonyo na nakitang nasulian ako at tila nanumbalik ang aking kamalayan. Kita din nilang may dumadanak na dugo mula sa aking binti. Kaagad na pinilas ni Mang Tonyo ang suot kong pantalon at tumambad sa kanilang paningin ang napakalaking sugat. Sugat na parang isang malaking hiwa na nagmula. Isang napakatalas na bagay ang may gawa. Nang biglang sumigaw si Damian, "Lagyan mo ng puto, Mang Tonyo! Lagyan mo ng puto!" Sigaw pa ni Damian. At dahil doon ay kamuntikan ng hambalusin ni Mang Tonyo si Damian,
Tumahimik ka nga, Echas! Anong puto? Anong akala mo dyan? Dinuguan? Sagot pa ni Mang Tonyo. Teka, asa na nga bang dala-dala kong sanga ng bayabas kanina? Tanong bigla ni Mang Andres. Kaagad naman itong dinampot ni Pandoy. At kinuwang muli ni Mang Andres ang hinahanap na sanga ng bayabas. At isa-isang inalis ang mga dahon nito. Kasunod nun ay isinubo ni Mang Andres ang mga dahon at sakang inuya. At maging ang iba pang dahon na ipinasak naman ni Mang Andres sa bibig ni Pandoy at pinanguya rin. Habang ninangata ang mga dahon, ay kasunod itong idinura at saka ipinantapal sa mga sugat na tinamo namin. Nakatulong ng malaki yun sa pag-ampat ng dugo, sapagkat kanina ay talagang dumadaloy na parang nagmula sa alulod ang mga dugo mula sa aming mga sugat. At ilang minuto pa ang lumipas, ay tuluyan na ngang umampat ang dugo mula sa aming mga sugat. Paano ba kayong nasugatan? At ang sugat mo, ikaw din, Temyo. Parang nahiwa kayo ng napakatalas na bagay. Tanong pa ni Mang Tonyo. Dahil doon ay nagsalita si Mang Andres. Sa tingin ko, sa tuwing nasusugatan si Bulik, ay si Ompong ang nasusugatan din. At dahil gamit ni Bulik ang taring taglay ni Temyo, ay ganun din ang epekto kay Temyo. Sambit pa ni Mang Andres. Pambihira! Nakakapangilabot! Tugon naman ni Mang Tonyo. Siya nga ang tunay. Pambihira. Dagdag pa ni Mang Eming. Maaari ba? Nasasunod eh. Dapat kay Damian naman mapunta ang sugat. Yung sa bandang leeg. Doon agad ang tama. Maaari po ba yon? Tanong naman ni Mang Tonyo. Bakit naman po ako, Mang Tonyo? Pinarira naman po si Pandoy. Si Pandoy na lang po. Sagot pa ni Damian. Si Opong nung mga sandaling yun ay unti-unti na rin nakakabawi ng kanyang lakas mula sa pinsalang kanyang tinamo. Nang maya-maya ay magsalita muli si Mang Andres. Nawalan lamang ng malay ang iba pa nating mga kasama. Marahil ay sa labis na pagod sa dinanas na pasakit. At isa pa, ay may inupuan pa si Damian. Kaya, hayaan na lamang muna nating makapagpahinga sila. Sambit pa ni Mang Andres. Matapos yun, ay agad nang nagsalita si Ompong. Mang Tonyo, kamusta po bang naging laban? Nanalo po ba si Bulik? Tanong ni Ompong. Ompong! Panalo si Bulik! Ayun o! Tingnan mo at Teka! Asan si Bulik? Biglang tanong ni Mang Tonyo. Asan nga si Bulik? Kanina ay nakatayo lamang dyan ah! Dugtong pa ni Damian. Pagkadinig namin nun, parang bigla kaming nanlamig. Si Bulik? Hindi ko agad nakuha si Bulik. Tanong ko kagad sa aking sarili. Bigla kaming nataranta ng mga sandaling yun. Ang hapdi na nararamdaman ko sa mga sugat na tinamo ko ay bigla ko na lamang nabaliwala sa pagpupumilit kong makatayo upang mahanap si Bulik. Mang Eming at Damian kakahanap sa paligid. Ganon din si Mang Gordo, Mang Andres at Pandoy. Halos nagpain
Clerio. Kaya nga lamang, ay hindi pa nakakabawi ang buo kong lakas kung kaya't nananatili lamang ako sa aking pwesto. Habang nag-uusap-usap pa sina Mang Tonyo, Mang Eming, at ang iba pa, ay muling tinawag ni Ompong si Mang Lerio. Subalit kagaya ng mga pagtawag nila kanina, ay tila hindi ito naririnig ni Mang Lerio. Para hindi na kayo mamaos pa kakatawag, ako nang lalapit kay Mang Lerio. Biglang sambit naman ni Damian. Dahil doon ay nagsalita na ako. Bago pa man makahakbang si Damian,
Sinasabi ko na nga ba? Tin rider mo na kami dati, Leryo! Pati ba naman ngayon? Biglang sigaw ni Mang Tonyo. Tama ka, Mang Tonyo! Mukhang nilinlang muli tayo ni Mang Leryo. Dagdag pa ni Damian. Nanginginig na sa galit si Mang Tonyo ng mga sandaling yun sa ikinikilos ni Mang Leryo. At bigla-bigla ay dumampot ito ng bato at maaaring ipampukol. Pagkadampot ay akmang ibabato nito kay Mang Leryo nang agad itong pigilan ni Ompong. Mang Tonyo! Nang katindi si Mang Tonyo. Subalit buong lakas pa rin pinipigilan ni Ompong si Mang Tonyo. Mang Tonyo, kasama natin si Mang Leryo. Kagaya ng pagtitiwala ko po sa inyo.
Kagaya ng aking nabanggit, Ompong, may mga bagay na hindi ko maaaring panghimasukan. At kabilang ito roon. Nasa sa iyong mga kamay, Ompong. Dagdag pa ni Lolo Tasyo. Ilang sandali pa'y nagsalita ang matandang lalaki at nagsisigaw. Sinong kinakausap mo dyan, Ompong? Nagsasalita ka ng mag-isa. Nahihibang ka na ba? At sabay humalakhak ng napakalakas. Tanda iyan ng iyong pagkagapi. Nababaliw ka na. Nahihibang ka na. Hindi mo na matanggap ang iyong pagkatalo. Ilang sandali lamang. Tuluyan ang malulugmok ang pinagmamalaki mong panabong. At huwag kang mag-aalala. Isasama naman kita sa iyong panabong. Sambit pa ng matandang lalaki at sinundan muli ng napakalakas na halaka. At tila hindi nakikita ng matandang lalaki si Lolo Tasyo. At patuloy pa rin sa pagpupugang itim na manok kay Bulik. At tila hindi na gumagalaw si Bulik. Hindi na ito kumikilos pa. Ngunit hindi pa rin tinatantanan ng itim na manok si Bulik. Tuloy-tuloy pa din itong pinupupog. Kinapitan pa ito sa bandang uluhan at muling pinaliguan ng kikig. Kasabay pa nun ay mas lalo pang lumakas ang halakhak ng matandang lalaki. Parang nasisiraan na ito ng bait sa labis na paghalakhak. Nang maya-maya pa, sa hindi malamang dahilan, ay bigla na lamang binitawan ni Alikba ang Bulik. At kaalinsabay din nun, ay biglang tumigil sa paghalakhak ang matandang lalaki. Nagulat sa pagtigil ang itim na manok. Ilang sandali pa, ay bigla na lamang napaawang ang bibig ng matandang lalaki na parang magbibitaw ito ng salita na bigla na lamang napigilan. Gulat na gulat ito na parang may nakitang hindi niya nagugustuhan. Maging ako'y nagulat sa naging kilos ng matandang lalaki. Nang aking mapagtanto, ang ama pala ni Ompong ay naglalakad na patungo sa naglalabang mga panabong. Tumingin muna ito sa gawin ni Lolo Tasyo at saka tumango at nagpatuloy na sa paglakad at pinuntahan ng Bulik. Dinampot nito ang Bulik mula sa pagkakapupog ni Alikba at saka binuhat. Hinaplos-haplos ng ama ni Ompong ang Bulik at may kung anong inihaplas sa katawan ni Bulik. Gulat na gulat si Crisanto ng mga sandaling yun. Napawang na lamang ang bibig nito sa sobrang pagkadismaya at kitang-kita sa pagmumukha nito ang matinding galit. Sa tindi ng galit nito ay napakuyom na lamang ito ng kanyang kamao at gano'n na lamang kahigpit ang pagkakahawak sa kanyang tungkod. Ilang sandali pa'y nagpakawala ang matandang lalaki ng mga kakaibang salita. Sumisigaw ito na parang humihingi ng kapangyarihan sa kung saan man. At kasunod nun ay lalong lumakas ang ihip ng hangin sa paligid. Halos magsipagluhuran ng mga malalaking puno sa paligid sa lakas ng hangin. Naaakalain mong may matinding unos ang bumabayo sa aming lugar. Sumisipol ang hangin sa sobrang lakas. Nakakapangilabot ang dulot. Ngunit
tila hindi ito alintanan ng lalaking may bitbit kay Bulik. Tila hindi ito naaapektuhan ng kapangyarihan ni Crisanto. At hindi man lamang ito naapektuhan ng napakalakas na hangin. At maging kami ay hindi rin. Hindi umaabot sa amin ang napakalakas na hangin. At ilang sandali pa'y nagsalita ang tatay ni Ompong. Tinawag niya si Ompong. Napatingin naman si Ompong kay Lolo Tasyo na parang ulik ba ang lalaki? Hanggang sa tuluyan ng maikabit ang tari na iyon. Muli ay nagsalita ang matandang lalaki. Ngayon natin masusubukan kung hanggang saan niyang bulik mo. Sigaw pa nung matanda. Hindi mo ako matatalo, Ompong. Hindi ako matatalo ng kagaya mo. At nagsama ka pa. Hindi niyo ako matatalo. At nagbitaw pa ito ng mga kung ano-ano pang mga salita na mapanglait at mapanakit.
Subalit tila hindi na rin nakakaramdam ng kahit na ano pa si Ompong. Tila hindi na ito apektado pa sa pananalita ng matanda. Subalit hinayaan din lamang ito ni Ompong at ni Lolo Tasyo sa kanyang ginagawa. Na sa pakiwari ko ay alam na alam niya ang kanyang ginagawa. At ito ang nararapat. Nang biglang sumigaw si Crisanto, "Simulan na natin! Nang makita mong hinahanap mo, hambog kang Ompong ka!" Sigaw pa ng matandang lalaki. "At kapag natalo ang manok mo, maging ang lalaking kasama mo, pahihirapan ko." Tapang neto habang kalmadong-kalmado lamang itong tumutuka-tuka pa. At nang ilapag naman ng matandang lalaki si Ulikba, ay nagpamalas din ito ng kakaibang likas. At sa tindig pa lamang neto, para itong nagmula sa kailaliman ng lupa at nagbabadya ng matinding panganib. Tila may maitim na presensyang bumabalot sa panabong na ito. Dahan-dahan ay matapos yun ay nagmasid na sa paligid. At habang pinagmamasdan lamang ni Bulik ang kanyang katunggali, na nung mga sandaling yun,